Okay, so, I decided, sa YouTube ko na lang siya i-upload. Ang gagawin ko, habang ginagawa siya ni Chef RV, by the way, Chef RV, yung pinaka-favorite kong chef dito sa YouTube. Kasi, kapag pinapanood ko siya, sobrang aliw na aliw ako manood. Kasi, may mga ano siya, Bebe Loves, kunwari. Sasabihin niya yung brownies, di ba? Tinanggal niya na sa sa pan. Sasabihin niya. O, di ba? Itaob nyo lang yan, hindi yan didikit. Huwag kayong ma-stress. Ganon siya. So, gusto ko yung very relaxed lang na pagluluto. Diba? Yung hindi na sa stress. Ganon. That's one thing I love about Chef RV. Ano? Oo. But anyways, magme-mise en place muna ako. Ayusin ko muna yung mga ingredients. Tapos mamaya, ang gagawin ko step by step ko siyang susundan. Like, kung ano yung ginagawa ni Chef RV, yun na rin yung gagawin ko. As in, from the video. Pero napanood ko na to. Parang twice ko na tong napanood. And, wala naman akong major papalitan. Ang papalitan ko lang siguro yung nuts kasi wala na akong walnuts, naubusan na. And, pumunta ako kay supplier nakaraan. Wala na siyang walnuts. Out of stock. So, ang gagamitin ko is, instead of walnuts, cashew nuts na lang. Okay, so roasted na rin to. And diced na siya. Hindi ko na siya kailangan na slice. So, that's it. Tapos, the rest, ihanda ko muna, and then, I'll be right back. Hello guys! So, now I'm back. Medyo, ang haba ng pahinga ko kasi nahihilo na ako kasi sa gutom. But anyways, yun, gagawin ko na yung dough. So, ito, play ko na yung video ni Chef RV. You just beat it or knead it until the dough is smooth and elastic. You don't have a mixer? Ganun pa din, mag-Zumba party ka? Mamasahin mo lang siya ng medyo mas matagal, and then siya magpapulit. So here's a video. Gumamit ng mixer si Chef RV. Pero eventually, alam ko hindi rin kinaya ng mixer niya yung 1 kilo. Kasi, though heavy duty naman yung mixer ni Chef dito, hindi kinaya, I think, kasi masyado siyang marami. Actually, nilagay ko na dito yung bread flour, ano pa ba to, sugar, tsaka baking powder, andito na. Tapos, kasi yung inintay ko rin to na mag-melt ng very light, yung butter ko, kasi alam ko mahirapan ako kapag, matigas. So, dapat medyo soften siya ng konti. Tapos, ito, 3 eggs. So, kapag naglagay kayo ng egg, lagi nyo tandaan, yung eggs minsan sira. So, kapag diniretso mo siya dito sa mixture mo, hindi mo na siya matatanggal, 'di ba? So, mas maganda safe na lang din. So, 1 egg at a time sa bowl bago mo siya ilagay. So, ayan. Lagay ko na yung 3 eggs. Ang hindi ko lang na-ready dito yung, I think, yung salt. Lalagay ko na din tong butter. Evaporated milk. And water. So, just mix it all together. Hindi na ako nag-mixer kasi wala naman yung mixer ko dito. Nasa bahay sa Nova. And kahit naman nandito yung mixer ko, I think it won't work kasi hindi siya KitchenAid. So, if ever man may mag-sponsor ng KitchenAid, open po ako for sponsors. So, ayun. Nakalimutan ko yung salt. Hindi ko tatanalagin ng salt. Ito, 1/2 teaspoon. So, i-mix ko lang tong dough. And sisanitize ko siya. Ayan. And malinis. So, as you can see, mahaba yung nails ko. Bago lang yung nails namin ni BFF ko, sabay kami nagpa-nails. So, para mamasok kayo na maayos, mag-gloves ako. Sorry, nakarelo ako pag napanood ni Mats to. Why are you wearing Sa school kasi namin, sa culinary school na pinagraduatean ko, di pa din mga naka-watch, kaya accessories. Well, tama naman talaga yon, but hindi ko naman I'm a watch girl talaga. So ko lagi naka-watch. Kasi dito ko rin inoorasan yung yung mga ginagawa ko. Para hindi ako tingin ng tingin sa phone ko. Kasi pag napatingin ako sa phone ko, ma-distract ako. Reply ako ng mga chat, gano'n. I-massage ko muna siya dito para mag-incorporate magsama-sama yung mga ingredients. So, gusto kong lagyan ng super light lang na butter yung gloves ko para hindi siya didikit-dikit. Konting-konti lang yung lagay ko. Okay, so nakaka-haggard to. Nakakawala ng poise itong pagmamasa na to. Kaya, ngayon, alam ko na bakit yung mga yung mga panadero, mga lalaki. Kasi,
Para, talagang susubukin ang iyong, ang iyong lakas. Ito, lalagyan ko ng konting flour yung aking, station. Para hindi rin siya dyan didikit. Dito ako magmamasa. Okay, so, yung ingredients na na dito ng maayos, na mix na dito ng maayos. Now, lilipat ko na siya here sa aking working station para mamasa ko siya ng maayos. So, dito, kanina, sa paglagay pala ng yeast, there are instances na pwedeng patay yung yeast, pag patay yung yeast, syempre, hindi siya aalsa. Pwede nyo i-test yung yeast nyo. Sa akin, tinest ko pa kanina kasi, matagal na siya na-stock. Ngayon lang ako ulit naggawa ng bread. So, matagal siya nag-stock sa bahay, nisip ko. Yun nga, baka hindi na siya active. So, what you can do to test the yeast, lukewarm water, approx 37 to 43 degrees Celsius lang yung init ng tubig. So, hindi siya masyadong mainit, di rin masyadong malamig, hindi rin yung wala talagang init. And then put some sugar, kasi yung sugar yung magsisilbing food ng yeast. Kasi, syempre, titignan mo nga kung buhay, di ba? So, pakakainin mo. So, ito yung example ng yeast ko, nina tinest ko siya. Basta yun, ilalagay mo yung water dito na lukewarm, yan siya. Tapos, you put the yeast and the sugar. Tapos, stir mo ng konti, leave it for 5 to 10 minutes. Tapos, after that, check mo siya ulit. Doon mo malalaman kung buhay siya. Ito, buhay pa yung yeast ko kasi ito na itsura nyo. Sana nakikita. Medyo nagfo-foamy siya tapos sobrang bubbles niya. Ayan. Kapag hindi pa siya nagaganito, pwede mo pa siyang iwan for siguro 5 minutes pa ulit. Kapag hindi talaga siya nag-bubbles, ibig sabihin patay na yung yeast. So, wag mo nang gamitin yon. Kasi sayang yung pag masa-masa mo, pag nirest mo yung dough, hindi siya aalsa. Tapos, ang pagmamasa dito, isa na panood ko kay Chef RV. Very babae lang. Hindi siya yung pangmasa ng pandesal, di ba? Yung mga lalaki sa bakery pag nagmamasa, super ganun. So, dito, pwedeng ganyan. Ganyan. Ganyan lang. Okay na yan. Huwag masyadong hardcore. Hardcore. Ayun. Ganyan lang. Actually, masaya din gumawa nitong mga bread eh. Kasi, na-exercise ka rin. Physically. Diba? After mo magmasa nito, ilang calories na yun natanggal. Yan. Ang ganda. I like doing this. Uy, guys, first time ko itong gagawin. Kaya, kung anong kakalabasan, excited ako. So, guys, I've been kneading this for 15 minutes na. So, ayan, sige. Knead ko pa siya ng konti. By the way, dito ko siya ilalagay para i-rest ko siya, diba? So, yung bowl ko, lalagyan ko ng konting butter. Konti lang. Para hindi siya didikit. Or para siya, masarap ang kanyang pag-alsa. Kasi butter. Ayan. So, nag-grease mo yung yung bowl mo. And then, sabi ni Chef RV, ayan. So, pag nakaganyan na bilog na siya, ilagay lang siya dito sa bowl. Tapos, i-rest natin siya para umalsa. And cover natin ito. Cover ko pala natin. Ako lang pala yung nandito. Cover ko siya nito. Last ng cling wrap. Dapat hindi yung sobrang dapat makakaano pa rin yung hangin. Yan, hindi sobrang tight. Yan. Tapos, lalagyan ko siya ng time. Huwag masyadong tight para makakahinga siya ng konti. Okay, and sulatan natin. Cinnamon roll. Tapos yung oras. Kung isang oras, sulat mo yung isang pang oras na. It's 5:36. And so, itatabi ko na to sa dyan lang.
Ito. Tapos babalikan ko siya mami after an hour. Bye! Okay, so I'm back. Ngayon, habang nakarest pa yung dough, gagawin na natin filling. Okay, so gawin na natin yung filling ng cinnamon roll. This is very, very simple. I have here butter at room temperature. I'm using salted butter, of course, para nandun na yung dinamnam. Ayan, so just... Butter, tapos ilalagay ko na yung brown sugar. Kailangan durugin ko to kasi kanina nakita ko habang inilalagay na ni chef yung spread, may mga buo-buong sugar. So, ayun, kailangan, ano siya, walang buo-buo. Cinnamon. 1 tablespoon yung ano dun, nasa recipe ni chef. For the filling, Okay, so ito, minix ko lang yung brown sugar, tsaka yung butter, and yung cinnamon powder. Tapos isi-set aside ko na to. Kasi, hindi pa ready yung dough ko. Actually, sa dulo na to ginawa, bandang dulo na to ginawa ni chef. Pero gagawin ko na siya ngayon kasi wala akong mixer. Pero may hand mixer naman ako. I'll see what I can do. Skip ko na siya dun sa paggawa ng frosting, yung toppings na niya. Toppings na ng cinnamon roll. I just have your cream cheese at room temperature. This is butter, salted butter, and konting powdered sugar. Okay. So, dito sa video, binit ni chef sa mixer, sa stand mixer. And since wala ko nun, I'll be using my hand mixer. Pwede naman to. So, again, sa gusto mag-sponsor sa akin ng stand mixer, it's all goods. Lalagay ko po dyan yung email ko para... Or i-chat nyo na lang ako, no? Na gusto nyo akong bigyan ng stand mixer, di ba? No worries dyan. Open po tayo for sponsorship. So, ayun. Actually, may stand mixer naman ako sa bahay. Kaso lang, di ko na siya dinadala dito. Kasi para meron din akong mixer doon. Para pag may nabigyan na sponsor dyan, yun yung gagamitin kong mixer dito sa condo. Ayan. Dahil wala na akong bowl, dyan ko na lang siya ilalagay. So, lagay ko yung cream cheese. Di pa siya masyadong melted, pero malambot na rin ito. Ayan. Try ko na. Nakikita ba yung ginagawa ko? Should I zoom ko ng konti? Yan. Hindi nyo nakita yung face ko. Okay lang yan. Mahalaga ito. Kita yung ginagawa ko. Ito, nilagay ko na yung butter sa cream cheese. Room temp din to. Hindi to melted. Room temp lang. So, lagay ko na rin yung powdered sugar. Oops! Okay, I think this is good na. Ayan. So, ilagay ko na to sa fridge lang para set aside ko lang siya. Kasi mainit dito sa condo. So, pinakita ko sa inyo yung texture niya na and it's so perfect. So perfect! So, ilalagay ko na siya sa fridge muna para, syempre may butter to. Ilalagay ko lang siya sa fridge kasi dito sa, pag dito sa labas, mainit dito sa condo. Wala kasing aircon, kaya ayan, hinahangin yung mga hinahangin yung flour, yung powdered sugar, kasi naka-fan lang ako. Kasi wala pang budget pang aircon. So, room ko lang yung naka-aircon. Kaya, ayun, tiis konti. Kukunin ko yung dough ko ng 6:36. So, okay naman. Malsa naman siya, pero parang for me kulang pa to. Parang gusto ko pa siyang paalsahin. Ito pa lang yung alsa niya. Supposedly yung alsa niya dapat talagang nakaano na kasi umaapaw na dito. So, try ko pang paalsahin ko pa ng mga 30 minutes. Hello! So, I'm back with my dough. Much beautiful. Much better yung pag-alsa nito kesa sa kanina. Look. Compared sa kanina. Actually, gusto ko patagalin ng konti yung as in apaw na apaw talaga siya dito. Kaso lang,
Sabi ni chef, wag na daw paabutin ng mga 2 hours kasi baka umasim yung dough. So, okay na yan. At least umalsa na siya. Hindi man double ng ano niya, ng kanyang size, pero umalsa na siya ng, ng bongga. Okay. So, mag-gloves ako ulit kasi, siya, ini-need ko siya ulit, mamasahin ko siya ulit. And, alam niyo naman, I have slightly long nails. I have my, nail extensions. Kaya, mas maganda. So, lagyan ko ng konting butter yung aking, konti lang. Grease ko lang siya. Kasi, medyo, makadumikit siya dito. Parang mas maganda pa talaga itong i-rest ng very light. Pero mamaya kung kailangan pang i-rest ko, i-rest ko pa siya. Pero, this is my first try pa lang naman. So, I can do it again. And I'm sure mapaperfect ko rin siya. So, this is my first time. And then, blinag ko na din siya agad. Dahil, yun na yung content ko eh. Step by step. Okay? So, yan. Ilabas niyo dyan yung galit niyo sa mga ex niyo. Char. Wala akong galit sa mga ex ko, guys. Mababait itong mga ex ko dahil mabait din ako eh. So, wala akong galit sa kanila. Love ko sila lahat. Lahat? Kala mo talagang dami. Yan. Need ko lang siya with love. Very light lang. Rectangle. Alam niyo po, kapag ang dough, napahinga niyong mabuti, susunod po yan sa'yo. Diba? Parang tao lang, diba? You need rest, you need sleep. Okay, feeling ko dito guys, kailangan pa talaga to ng rest kasi hindi siya sumusunod katulad ng paglapat ni Chef RV doon. Ayun lumalaban siya. So, I think kailangan niya pa mag-rest. Sige, pa-rest ko pa siya ha. I-rest ko pa siya. Ang tagal na nagpahinga nito. Pagod na pagod yarn. Again and again and again. So for now, mag-dinner muna ako kasi kita nyo naman, gabi na. Gutom ako. Di ako pwede magutom. Welcome back, guys! So, dito na naman ako. Ayan, okay. Sige, tingin ko okay na to. Malsa na rin naman siya ulit. Masyado na siya maraming pahinga. Kailangan ko na ilagay yung kanyang feeling. Ganda na to. Okay, malambot na siya talaga, guys. O, diba? Ay, wow. So, ang gagawin ko na dito, i-roll ko na siya. Dahil sa daming beses ko nang pinanood ang video ni Chef, nakabisado ko ng very light. Dati talaga idol ko si Diana eh. So, i-roll ko na siya pa ganyan. Palapad. Yan. Yan. Same way, pababa. Rectangular shape. I suggest, kung first time niyo maggaganito, naibaba natin siya. Panoorin niyo yung original video talaga ni Chef RV kasi nakakatawa. Besides nakakatawa, sasabihin niya yung mga factors bakit hindi siya pwedeng pwersahin ng paghatak, ganyan. So, very gentle lang. And lagi daw mag-start dito sa gitna, palabas, para maging even yung kanyang shape. Hindi siya manipis sa gitna, hindi siya makapal sa gitna, makapal sa gilid, tapos or malipis sa gilid, makapal sa gitna, ganun. What? It's very even. It's very even. Even yarn. So, pinapalapad ko lang siya para mamaya pag ni-roll, ang ganda. The other side. Diba? Inihingal na ako agad. Normal po yan sa akin. Pero napansin ko, parang pag kino-close up yung dough ng kay Chef RV, light yung kanya akin, medyo iba yung color. Bakit kaya? Baka sa sa brand ng ingredient na ginamit. But anyway, it's just the same. Press lang yun na bread flour and Ay ko nga ipalabas ng konti dito. Yan.
Ang galing. Ang ganda. Ang ganda ng dough ko. Sumusunod siya kasi well-rested siya. Yan talaga. Sabi nga ni Chef RV, kailangan talaga may pahinga ng maayos yung dough para sumunod. Ikaw nga, di ba, pag inutusan ka ng boss mo, tapos wala kang enough sleep, parang hirap sumunod. Charot lang. Pero ganun din yung dough. Dapat may enough rest, ayun o, para sumusunod siya talaga ng bongga. Kung medyo stress ka, kung nagagalit ka, kung nagigigil ka, kailangan relax ka lang. That is one of the many things that I learned when baking, especially breads. So kailangan medyo relax ka lang. Masahe yarn. Ako nagmamasahe dito. So, pwede mong pantayin ng ganyan yung dough. Mapapansin nyo kanina, medyo pa ganun yung dough ko. Eh, gusto ko kasi, kaya pinantay ko siya ng ganyan. Para pag ni-roll ko mamaya, magpantay siya. Yan. Walang marami ditong dough, or dito bitin. Gusto ko pantay pag ni-roll. Yun na natatanong eh. Ay, pagka-perfectionist po ako. Charot. Hindi, minsan OZ ako minsan. Ako ng Ayoko nang hindi maganda tignan. Charot. Galing. Sumusunod yung dough. Very good. Very nice. Hindi siya kanina kasi sobrang lambot niya. I think better yung ganitong texture. Hindi masyadong lusaw. Ito na yung ating filling. Ito na yung mixture ng butter, sugar, and cinnamon. Kasi cinnamon roll nga, diba? Hindi pwedeng walang cinnamon. So, after that, ilalagay na natin tong toppings. Yung nuts. And, syempre, raisins. So, after this, sabi ni Chef, i-roll na daw. Kasi pag hindi siya ni-roll, hindi na siya cinnamon roll. Yan. Start lang dito. Yan. Dito. Love it. Hindi siya lumalaban. Pag sinabing roll, roll. Itutupi siya here. Pataas. Mahirap mag-close yung pag yung maraming yung may feeling siya. May feeling siya masyado. Masyado siyang feeling. Hindi, yung feeling dapat maglagyan ng konting space para magko-close siya. So, hihiwain ko na yan siya. So, sabi ni Chef RV, wag mo na agad hiwain. Pwede siya mag-rest muna. Diyan, very light lang. Habang ginigrease ko yung pan, yung mga gagamitin na pan, kung saan siya i-bake. Ang ganda ng pinaglagay ni Chef RV ng kanyang rolls, cinnamon rolls. Pero sa akin, lalagay ko lang sa ordinary pan. Kasi, wala akong ganun eh. Meron akong ganun, pero dalawa lang siya na ito. Ganito kaliit na 2 peraso. So, try ko rin na mag-bake dito kung mas maganda magkaiba ba siya or sa itsura lang talaga. Or mas madaling tanggalin, ganun. Well, madali lang naman talaga tanggalin yan, basta i-grease mo. Dabog. So, i-grease ko na rin to ng butter. Para pag hiniwa ko yung cinnamon roll, madali na lang. Gawin ko na lang siya dito. Dapat talaga kutsilyo. Dito pwede. X to X. So, tanggalin ko yan. So, this is 26 inches. 13 here. Wow, that's so nice. Gusto ko makita nyo sana. Paano ba? Kakuhanan ko ng camera. Ayan, so, ayan siya pag nahiwa. Oh, diba? So nice.
So, here it is. Nakalagay na siya sa pan. Pinuwesto ko na siya ng bonggang-bongga here sa pan, guys. Para mamaya, i-bake na lang natin. So nice! I love it! Saling kit-kit. Dito ko na lang siya para maluwag here. Ayan na siya, guys. Ayan. So, tatakpan pa natin to ulit kasi i-rest pa siya for 30 minutes. Lilinisin ko muna. Pero, hindi pa yung final look niya bago i-bake kasi papaalsahin pa nga yan. So, tatakpan pa natin again. So, iwan ko lang yan for 30 minutes and then ready na yan. I-bake na yan. So, I'm back. So, okay na to. Okay na to. Hindi, okay na to. Umalsa na siya. Ulit. Again and again. Na-preheat ko na yung oven. Kaso, okay lang yan. Sabi naman ni Chef RV, wag masyadong mainit. So, bibake ko na to for 175 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. And then, we're good. Tayin ko to. Pakita ko sa inyo yung pwesto niya. So, yeah. Timer na natin for 30 minutes. 30 to 35. Basta pag pinench daw siya, mamaya i-check. Pag hindi na, bumabalik. So, ayan, start ko na. And then, maglilinis muna ako dito kasi ayoko na magulo. Maghugas-hugas muna ako dito. Para mamaya, titikman ko na siya. As you can see, nagpalit na ako ng damit kasi nung binuksan ko yung oven, uminit dito sa kitchen. So, hindi na akma yung aking costume. Charot. Hindi na akma yung aking tawag dito, dress code kanina. Dress code. Kasi so, ang init. So, ito, papakita ko sa inyo, tinanggal ko to ng mas maaga. Buti napansin ko siya. 6 minutes before mag 30 minutes. Buti na lang, tumingin ako doon. Ayan. Toasted na yung niya. Toasted na yung upper part niya. Kasi, sobrang lapit niya sa grill. Kasi nga maliit lang yung oven ko. So, sobrang lapit niya sa grill. Ayan, natusta siya. Pero ibabalik ko pa to for like 5 minutes. Diyan na ipapasa sa baba. Pero this one, okay na to. Okay na to. Okay na to. Ayan, ganda yung pagkakabake niya. I-rest ko muna yan. Tapos ito ibabalik ko sa baba. Para maluto yung baba. Actually, okay na yun. Kung mga ko lang. 2 minutes lang. Ang sarap. Init. Depende po sa lagyan pa natin mamaya ng frosting. Okay na to. Binalik ko lang siya ng 2 minutes, guys, kasi nag-alangan ako baka yung baba hindi okay. Okay, so merong part na toasted, meron ding sakto lang. Pero okay lang yan kasi may iba naman gusto rin ng toasted eh. Like me. So, i-cool down ko muna para mamaya masarap ko siyang titikman. Yeah! Hello, guys! So, I'm so happy kasi sa wakas, kikiman na! Kasi naman, ang tagal-tagal ko anong oras na ako natapos? May araw pa, nag-film na ako. Ngayon, anong oras na? Mag-aalas 10 na ako natapos mag-film. Kasi naman, ako lahat eh. 'Di ba? I do the cooking, I do the cleaning. I do the dishwashing, everything. Ako lahat. Ako lang to. 'Di ba? So, andito yung frosting natin. Yan. So, ito na yung gagamitin kong panglagay ng frosting. 'Di ba? Sa hinaba-haba ng precision. Tikiman din ang tuloy. Ayun. Perfect. So, ayan. Medyo pa siya. Warm pa siya. Pero kinool down ko to ng mga 30 minutes, guys. Diba? Oh my gosh. So, ayan yung frosting. Ayan ko siya dyan. Yung frosting is made of cream cheese, butter, and powdered sugar.
So, tikman natin. Oh my God. Ang sarap nga talaga. Ang sarap nun doon. Tsaka lasang-lasa yung pagka-cinnamon. Ang sarap. Kala ko eme-eme lang ni Chef RV yung gusto niya daw himatayin sa sarap. Pero totoo talaga. Ang sarap na itong recipe na to. Sakto lang siya. Hindi siya masyado matamis. Bigyan ko itong BFF ko, si Debbie Joy. Gusto niya sa ganito, sobrang daming nuts. Sarap. Magugustuhan mo ito, baby loves. Gusto ko rin tikman yung isa. Yung, ang tawag dito. Ito yung medyo toasted na very light. Ito. Tikman ko din. Ang lambot ng dough. Milk ako. Mahilig ako mag-milk. Non-fat naman yan. At saka gabi na kasi, matutulog na din ako. I-try na itong recipe, guys. Nasa, nasa channel to ni Chef RV. Hindi ko na siya ilalagay sa description box ko para puntahan nyo talaga yung mismong video ni Chef RV and makita nyo kung paano talaga siya ginagawa. Yung reference ko para makita nyo rin. So, yeah. This will be the end na talaga ng video ko. Sobrang haba na nito. So, i-edit na lang to ni Yestin. Bye, guys! See you on the next video.